yung mga alaga sa loob. Excited na rin kumain talaga. Yeah. Hello everyone! Welcome and welcome back to our channel. So for today's video ay gagawa tayo ng simpleng mix ng patuka para sa ating mga manok. At ang ibibida natin sa araw na ito ay ang sirang kanin galing sa ating mga kapitbahay. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Ayan ang ating tatrabahuin ngayon dahil dumagsa ito. Dumating ang asawa ko, dala-dala itong mga kanin na ito, no? So sabi niya, ito daw galing daw doon sa nagbebenta ng siomai. So ang package nila is siomai plus kanin, parang Java rice yata ito. Eventually nga ay hindi nabenta, so panis na to ngayon, no? Kaya hindi pa rin masasayang dahil makikinabang ang ating mga alagang manok. Cooked rice is one of the most common leftover foods in Filipino households. But it also spoils very quickly. Why? Number 1, moisture plus warmth equals bacteria heaven. When rice is warm and moist, it becomes the perfect environment for bacteria to multiply. If rice stays in the rice cooker for too long, especially in warm weather, it starts to ferment. Number 2, contamination from the spoon. Ever notice how people scoop rice after touching other foods? Bacteria from our utensils or leftover viand can transfer to the rice. Number 3, high humidity in the Philippines. Our climate is humid and hot, perfect for molds to grow faster. Number 4, Bacillus cereus, or rice spoilage bacteria. This bacteria survives even after cooking. If rice cools slowly or sits too long, the bacteria multiply and make the rice smell sour. But here's the good news. You can make your rice last much longer with these simple habits. Okay, so Number 1, cook just the right amount. Avoid cooking too much if you know you won't finish it. Number 2, store rice properly after cooking. Don't leave rice in warm mode for too long. Cool it quickly by spreading it on a clean tray. Store leftovers in airtight containers. Number 3, refrigerate within 1 hour. Yes, cooked rice can go in the fridge. It actually stays fresh for up to 4 days if stored cold. Number 4, reheat rice thoroughly. Make sure it's steaming hot. Heat kills bacteria, but only if the rice hasn't spoiled yet. Number 5, keep spoons and ladles clean. Use a rice ladle only for rice. No sharing with viand or soup spoons. To reduce food waste, turn your cold rice into something exciting. Fried rice with eggs and veggies, garlic butter rice, arroz caldo o lugaw, sinangag for breakfast, rice balls, rice pancakes or pandisinangag. Cold rice is perfect for frying, so don't throw it away. Every grain of rice you waste comes from the hard work of farmers.
It also wastes water, fuel, labor, and money. Did you know around 1/3 of food globally is wasted? That's a lot of resources gone. By storing rice properly and being mindful of what we cook, we help save money and reduce the pressure on our food system. So next time you cook rice, remember these simple tips. Let's stop spoilage, save money, and reduce food waste one grain at a time. If you found this helpful, don't forget to like and share this video. Tutukain ka dyan, Muning. Kainin nila yan. Ngayon, ito, sobrang dami nito, no? So, hahatiin ko to para mamaya may pagkain pa para mamayang hapon. Supposed to be magsishred sana ako nito, itong dahon ng gabi. Biglang dumating yung maraming kanin, kaya ito ay pwedeng mamayang hapon panghalo or tomorrow na lang. So instead na dahon ng gabi ang ihalo ko ngayon, ito na lang yung balat ng patola, no? So itatadtarin ko lang ito, tapos yun ang ipangahalo doon. Kahit di ko na siguro haluan ng darak kasi sa kanin pa lang solid ng pagkain ng manok yun. Ito ihalo ko lang to para hindi rin naman, syempre alam mo naman, zero waste tayo dito hanggat maaari, no? So mapapakinabangan ng mga manok itong mga balat ng patola. So tadtarin na natin. Hindi na tayo gagamit ng shredder kasi konti lang naman ito. So ayan na guys, okay na yan para sa akin, no? Pwede na to. May mga malalaki pa naman dyan tutuka-tukain naman nila din yan. So ito para mamaya ito. Ngayong hapon. Pero konti. Na rin kasi. So ayan na, tapos na yung ating pagmi-mix ng ating patuka sa ating mga manok.
So, samahan niyo akong ipakain na ito sa kanila. Tara na. Pasok na kayo dito. Let's go. Wala sumalubong sa akin. Nasa labas kasi sila. Ay, ito pa isa. Dali. Aray ka. Lagay muna natin dito sa gate. At ito naman ang aking mga alaga sa loob na excited na rin kumain talaga. Yan. Ito na. Oh. Saglit. Dali natin to dun sa loob. Tara. Arik. Ayaw niyo akong papasokin. Saglit lang. Ayos natin to. Naku. Wala na. Hindi na magpaano kasi excited na talaga silang kumain. Yung mulberry nilagay natin kahapon. Ano na eh. Halos kalbo na. Halos lang. Iwanan lang natin to dito. Kasi maya kakainin din nila yan. Oh, yan. Okay. Pakwan. Balat ng pakwan may natira pa. Pero alam mo naman yung manok. Pagka wala nang ibang matuka, kakainin din nila yan. Sagad din nila yan. Medyo nabasa ng konti. Mas basa ang nagawa nating patuka ngayon. No? Pero kailangan kakainin din nila yan. Hindi na maselan tong mga heritage ko eh. Hindi sila maselan sa pagkain. May time nga binubuhusan ko pa dyan. Sorry. Minsan nga binubuhusan ko pa dyan ng yung galing talaga dun sa kusina. Kakahugas lang. Huhugas na kanin. May tubig pa. Bubuhos ko dyan. Kakainin din nila. Yung napansin ko, pagka sa heritage chickens talaga, hindi sila maselan. No? Minsan pa nga, yung native chicken ko, medyo may pagkamaselan ng konti. Sobrang basa yung kanin, ay yung pakain, yung patuka. Ano sila? Minsan hindi nila ganong papansinin, ganun. O siguro baka busog, I don't know. Hindi ko alam yung psychology nito mga manok na ito, pero napapansin ko lang pag heritage chicken, maya niyan ubos yan. Kahit sabihin ko pang ang pagkakagawa ko ngayon ng patuka matubig, no? Kasi nga hinugasan ko yung panis na kanin, di ba? Hinugasan ko yung panis na kanin. Normally ganyan naman talaga ang paraan ko. Pagka alam kong panis na yung kanin, babanlawan ko talaga muna yan. So yun, ang binanlawan ko, hindi ko gaano na-drain yung tubig. Kaya mabasa yung pinalabasan nung ating sobrang relatively mabasa siya na tubig. Pero hanggang mamaya niyan ubos nila yan.
Bob. Naka-live habang naka-live na yan, nagwa-vlog pa. Para talaga sa ekonomiya. So yan, ganyan sila katakaw. Kumain. Okay. Ang isang problema nakikita ko lang dito, hindi naman malaking problema. Itong mga heritage chicken na alaga ko, no, nung nandito sa loob ng malaking kulungan, ewan ko ba, ba't gusto nilang matulog dyan? Intended yan para dapat sa mga mangingitlog na inahin. Pero nung nga na-discover ko nung itong nagla-live na ako paghapon, kasi syempre hindi ko naman na pinupuntahan yan sila pag gabi na, pagkatapos mo magpakain ng tanghali, tanghali ng alas 3, yun na yun, hahayaan ko na yun sila. Nung nagbablog na ako, nalaman ko dito pala talaga sila natutulog. Silang lahat actually. Napapansin ko naman na noon may mga ipot-ipot dyan. Pero pala ko ilan piraso lang yung itong mga maliliit, medyo maliit na mga Australorp. Kasi inisip ko noon baka hindi nila gustong makisama sa pagtulog. Itong mga malalaki. Pala ko sila lang. Ilan lang. Napansin ko nung nakaraan nag-live ako dito naman pala sila natutulog na lahat. Kaya ayan. Ewan ko ba't ginugusto nila yan. Nung nakaraan dito nakalagay ang pangitlogan na yan, no? Nilipat ko kasi ginagawa din nilang tambayan. Ginagawa nilang tulugan. Nilipat ko sa taas. Doon pa rin pinupuntahan pa rin nila. Kaya ngayon nag-isip ako. Siguro. Tagal no? Ngayon na ako nag-isip. Siguro, ilipat ko naman siya doon. Ito ang balag talaga nila. Diyan sila dapat natutulog. Noon, dyan naman talaga sila. Pero ewan ko ba ba't lumipat na naman sila dito. So ngayon, pagpapalitin ko na. Itong pangitlugan, ililipat ko yan mamaya dyan sa space na yan. Tapos, let's see kung anong gagawin. Baka mamaya lumipat na naman. Kasi pagka nangingitlog kasi yung mga manok, nadudumihan syempre yung nila, yung kanilang mga itlog, okay lang kung kakainin naman. Kaya lang may mga times kasi na pag tinitingnan mo malinis yung malinis yung itlog, sinasama ko dito, no? Kasi nag-uumpisa na rin ako magpalimlim. Umpisa na ako magpalimlim ng mga itlog dahil panahon na ng amihan ngayon, taglamig na, so bihira nang mag-ulan-ulan, time for breeding na, breeding time na ba. Ayan ganyan ginawa ko. Tingnan mo, itong mas malaking itlog na yan, galing yan dito sa may mga heritage or Australorp ko ba, hindi ko sure kasi kung kaninong itlog yan, kung kay Australorp na ba yan. Siguro nga kay Australorp na yan. Dahil 7 months na ito kinastahan na rin siguro yan ng lalaki mga manok dyan. So yung malaking itlog hinalo ko dyan sa may native egg, yung isang maliit. Dito naman sa kabila puro native lang yan, hindi ko pa pinapakialaman. Ito naman yan, actually kahapon 15 peraso na yan. Binawasan ko kasi unti-unti pa rin nadadagdagan So yan, makita mo iba-iba ang kulay at saka sizes. May hinalo ako dyan na 2 malaki, galing din yan sa loob, siguro itlog ng Australorp. Tapos yung 2 ibang kulay na parang may pagkag light greenish ganyan or bluish ba yan, RIR yan, itlog ng Rhode Island. So yan, ewan ko lang kung
What happened to you? Ewan ko lang kung nakapamisa tayo. No? Pag hindi, di hindi. Ayan. Okay. So, sobrang haba na itong video natin, ano? Tapusin na natin to. Okay, so tapos na tayong magpakain ng ating mga alagang manok. Yung food mix na ginawa natin nga ay yung panis na kanin galing sa ating kapitbahay na nagbebenta ng siomai. So, hindi na ubos lahat. Kaya, ayun, binigay na lang sa amin para mapakinabangan pa nga ng ating mga alagang manok. So, hinaluan natin yun ng darak ng palay at saka balat ng patola. So, yun. Gustong gusto naman nila. So, maraming salamat sa walang sawa niyong pagsubaybay sa aming maliit na channel. At don't forget to like, share, comment, and subscribe. Our membership is open na, so I hope that you will opt to join our channel. And in purchasing any of our membership levels, no, will help us a lot para kumita naman kahit paano dito sa aming YouTube channel. So, hanggang dito na lang. Thank you so much sa inyong panonood. Bye for now. Let's grow. So, ayan na lang. Konti na lang natira.